Out of school youth dumami. Nakaka-alarma ang balita na 11 milyong kabataan ang hindi pumapasok sa eskwelahan o nag-aaral. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, 51.4% ng hindi pumapasok sa paaralan ay kalalakihan, habang ang natitirang 48.6% ay mga kababaihan. Napakarami ng bilang na ito at hindi dapat baliwalain ng pamahalaan. Sa kabila ng libre ang pag-aaral sa mga pampublikong paaralan, ganito karami ang mga hindi nagsisipag-aral. Nararapat alamin ang tunay na dahilan kung bakit nangyayari ito. Bukod sa libre ang pag-aaral sa public school, marami ang tumatanggap ng 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino program, kung saan makatatanggap ng ayuda ang mga pamilya habang nag-aaral ang mga anak. Sa isang report, maraming grade 2 students ang hindi marunong sumulat at bumasa. Dumami umano ang mga batang no read no write habang may pandemya at naging online ang mode ng pagtuturo. Marami umano sa mga hindi makabasa at makasulat ay walang access sa online teaching. Wala silang computer, tablet at iba pang gadget. Hindi naman sila magabayan ng kanilang mga magulang na abala sa paghahanap buhay. Nakadidismaya rin ang kahinaang ipinakita ng mga estudyanteng Pilipino sa larangan ng math, science at reading. Sa resulta ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA, ang mga estudyanteng Pilipino ay nakakuha lamang ng 355 points sa math, 356 sa science at 347 sa reading. Para makapasa, kailangan ng score ay 472 sa math, 485 sa science at 476 sa reading. Masyadong mababa ang nakuha ng mga Pilipinong estudyante kumpara sa mga estudyante ng Singapore, Hong Kong, Japan, Korea, Macau, Ireland, Estonia at Chinese Taipei na mataas ang nakuhang puntos. Nararapat kumilos ang pamahalaan, lalo na ang Department of Education of DepEd, na mahikayat mag-aral ang mga kabataan, lalo ang mga batang 6 na taong gulang na dapat ay nasa unang baitang na. Ipaunawa ng DepEd sa mga magulang na libre ang edukasyon para sa mga bata sa pampublikong eskwelahan. Hindi dapat sayangin ang pagkakataon para mapag-aral ang mga anak. Paano naman makakapag-aral ng maayos ang mga bata kung minsan papasok sa eskwelahan, hindi pa nag-almusal, hindi kumain, walang baon, gutom? Paano makakapag-aral yung mga yan? Tapos sa hirap ng buhay, siyempre, minsan kailangan tumulong sa mga magulang para maghanap buhay. Ganyan ang buhay dito sa Pilipinas. Kung gusto ng gobyerno o lalo ang DepEd na maging maayos ang edukasyon sa bansa, dapat gumawa sila ng paraan. Magpagawa ng maraming eskwelahan para hindi sama-sama sa isang classroom ang mga estudyante. Dahil kulang ang classroom, pati teacher kulang. Kaya dapat hindi lang himukin o hikayatin mag-aral ang mga kabataan, kundi dapat gabayan sila para makakuha ng tamang edukasyon.